Panay ang higbi, singhot at singan, Choleng. May matching pagpilipit pa iyon ng laylayan na maluwang na blusa nito. Lalo tuloy sumakit ang ulo ni Ralph. May hangover pa naman siya. Kung bayolenteng tao lamang siya, ay baka natagpasanan niya ng ulo ang nagrereklamong kawaksi. Kung sa bagay, may merit ang reklamo ni Choleng. May dahilan nito para umasta na animo isang martir na kasambahay sa isang teleserye. Kuya, nagpapansisinsiya naman ako kay Lula, pero hindi ko na kaya. Binato niya ako ng balat ng saging. Wala raw akong selbe. Masakit dito, kuya, masakit. Pakiramdam yata nito ay ito siya at tigay at dinibdiban pa nito ang sarili. Sinusuntok mo ang sarili mo. Paano hindi ka masasaktan? Karutwiran niya. Ako na lang kaya sumuntok sa'yo. Pinilit niyang magpakahinahon. Lalong walang mangyayari kung sisinghalan niya ito. Naghihimutok na nga ito. Pagagalitan pa ba niya ito? Baka mapuno na ng tuluyan ng salop at magdrama ito ng katakot-takot. Kaunting pasensya naman sana, Choleng. Kilala mo naman si Lola. Nag-uulyanin na yon. Malumanay na paliwanag niya. Dati pa naman siya nag-uulyanin, kuya. Pero parang lumalala. Dati hindi naman niya ako binabato ng balat ng saging. Patuloy na pag-emote nito. Lalo siyang naiinis. Pero nagtimpi pa rin siya. Mano ba namang batuhin ka ng balat ng saging? Mas masama kung iyong saging mismo ibabato sa'yo, hindi ba? Yun na nga banta niya, kuya. Sa susunod daw ay isang piling ng saging na ang ibabato niya sa akin. Humikbi na naman ito. Para naghahanda na itong umatungal. Hinilot niya ang kanyang sentido. Ang matinding sakit ng ulo sigurong iyon ang parusa sa kanya ng tadhana sa pag-inom niya ng alak na nagdaang gabi. Patunay lamang iyon na hindi talaga maganda sa katawan ng alkohol. Oh, give me a break. Piping himutok niya. He had every reason to drink last night. Masama bang subukan niyang ibsan ang kalmandag ng Black Label at fundador ang sama ng loob na idinulot ng pakikipagkalas sa kanya ni Monette? Last night, he drank himself to sleep. Nakatulugan na niya ang pag-inom. Hindi niya balak na gawin yon. Ang plano niya ay 1 hanggang 2 o siya sige 3 shot ng brandy lang ang iinumin niya. Pero ang 3 ay naging lagpas 1 dosena yata. Masama ang kanyang loob. Iyon ang katwiran niya. Na nagdaang araw kasi ay nakipagpalipas siya kay Monette. Wala na raw kasi siyang oras para dito. Kung hindi raw trabaho ay ang kanyang lola ang kinakatwiran niyang inaasikaso niya. Totoo ang sinasabi nito pero masama ba yun? He was working for their future after all. At si Lola Tansy, alangan naman pabayaan niya ito samantalang halos ito na nagpalaki sa kanya. Bata pa siya na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Kaagad din nagkaroon ng bagong pamilya ang mga ito, kaya halos ang lola na niya nag-aruga sa kanya. Dahil doon ay malaking utang na loob niya rito. Nangatwiran siya kay Monette pero hindi nito tinanggap yun. Sa halip ay winakasan nito ang magdadalawang taong relasyon nila. Hindi niya akalaang iindahin niya ang labis sa paghiwalay. Ang katwiran niya, marami namang babae riyan. Pero ayaw niyang tanggapin ang kanyang puso. Nasasaktan talaga siya kapag napapainom siya. Na magising siya ay mayroon na siyang matinding hangover. Dumagdag pa si Choleng. Hindi ko na talaga kaya, kuya. Giit nito. Maghanap na lang siguro kayo ng iba. Not now, Choleng, please. Marami akong trabaho. Hindi ko kakayaning ora-oradang maghahanap na ibang titingin kay Lola. Kuya, baka mapatay niya na ako. Baka ako makapatay siya kapag hindi ka tumigil. Sa loob-loob niya. Over ka, Choleng. Hindi mamamatay tao si Lola. Alam mo yun. Kuya, maghahanap ako na ibang mag-aalaga sa kanya. Promise. Sabi niya. Kailan? Sa lalong madaling panahon. Sige na naman, Choleng. Unawain mo naman ang kalagayan ni Lola. Mabait naman yun Nag-uulyanin na nga lang kaya ganon. Sumigok-sigok ito. Ang sarap batukan. Sa loob-loob niya. Matagal-tagal na rin itong naninilbihan sa kanila. Mga 5 taon na yata ito roon. Pero noon ay hindi pa naman masyadong malala ang pagiging ulyanin ni Lola. Nakakausap pa ito ng matino. Hanggang ngayon naman ay may mga pagkakataon pa rin na malinaw ang pag-iisip nito. Mas madalas nga lang na parang inaagiw na ang alaala nito.
His grandmother was diagnosed with mild dementia a few years ago. Ayon sa doktor nito, kung gaano kabilis ang paglala ng karamdaman nito ay hindi raw karakarakang masasabi. Laking pasasalamat nga niya na mabagal ang progreso ng sakit niyon. Iyon nga lang, heto nga't dumating na rin ang punto na hindi nakagandahan ang estado ng pag-iisip nito. Maswerte siya at may pera siyang maipambabayad sa mga mag-aalaga rito. At iyon ang plano niya, ang ikuha na ito ng isang profesional na tagapag-alaga. He started his business using the money his grandmother gave him. Isang home maintenance service ang negosyo niya. It was doing well, thus making him financially independent. Kahit wala na siyang mamanahin ay tiyak na hindi siya magdadarahop. Kahit nga mag-asawa siya ng 5 ay kayang-kaya niyang buhayin ng mga ito. Kaya bakit niya pagkukuriputan ang lola niya? Sana nga lang ay hindi siya mahirapang ihanap ito ng matinong tagapag-alaga. Inikot-ikot ni Bea ang balikat niya. Kung makapagsasalita lamang siguro ang mga iyon, ay malamang na pinalaunan na siya ng mura ng mga iyon. Malamang nagagaya rin sa mga iyon ng ibang mga kalamnan niya. Galing siya sa trabaho niya sa isang nursing home. Hindi biro magbuhat na matatandang mga iilan na ay magpapabuhat pa. Hindi madali ang makipag-usap sa mga ito dahil kung minsan ay mas pasaway pa mga ito kaysa sa isang paslit na matigas ang ulo. Kaya hayon siya. Tuwing uuwi siya ay daig pa niyang sumailalim sa initiation rites ng isang fraternity. Masakit ang buong katawan niya. Pakiramdam din niya, sa loob ng isang araw ay 1 dosenang buhok niya ang nagiging puti. Hindi naman sa inaayawan niya ang kanyang trabaho. The truth was, she found it very fulfilling. Kahit makulit ang matatandang inaalagaan niya, ay may nadarama siyang kasiyahan sa pagtulong sa mga ito. Hindi nga lang talaga niya makakaila na mahirap ang kanyang trabaho, lalo pa't 4 na matatandang nakatokas sa kanya. Hindi kagaya ng karamihang kumukuha ng caregiving, wala siyang balak mangibang bansa. Ang plano niya ay magtatag ng sarili niyang nursing home balang araw. Nakakita kasi siya ng kulang sa ganong pasilidad sa Pilipinas. Umaayon siya sa mas mabuti pa rin na kapamilya ng may edad ang tumitingin sa mga ito, pero batid din niya na may mga pagkakataon na walang kakayahan ng mga kaanak na mag-asikaso na matandang may sakit. Isa sa mga rason ng pangangailangan magtrabaho ng mga iyon. Kung minsan din ay mas maganda ang pangangalaga na may bibigay ng isang pribadong institusyon kaysa sa bahay lamang na mamalagi ang matatanda. Kaya pangarap niya na isang araw ay makapagpatayo siya ng isang institusyong mangangalaga sa matanda. Dahil doon kaya ipinagbubuti niya ang kanyang trabaho kahit kumayod siya na parang kalabaw. Humilata siya sa kama. Ang sarap sa likod ng malambot na kutsyon. Unti-unti nang inaagaw ng antok ang kanyang diwa nang gulantangin siya ng malakas sa pagtunog ng cellphone niya. Nahahawa na ba siya sa matatandang inaalagaan niya na kaunting ingay lang ay natataranta na? Nagiging kasing ulyanin na rin yata siya ng mga ito. Ni hindi niya kasi maalala kung saan niya inilagay ang cellphone niya. Patuloy pa naman iyon sa pambubulahaw. Sa wakas ay nakita niya iyon. Sinagot niya iyon nang hindi tinitingnan kung sinong caller niya. Hello? B, tulog ka na ba? Nakilala agad niya ang kaibigan niyang si Lena. Sana, kaso tumawag ka. Oops, sorry, pero hindi bale. Kadatungan naman itong pakay ko. Kadatungan? Ngumiting agad ang radar niya. Kagaya niya ay isa rin itong caregiver, pero magkaiba sila ng pinapasukan. Mas marami rin itong contacts kaysa kanya, kaya kadalasan ito nagbibigay sa kanya ng sideline. Pandagdag din niyon sa ipon niya. Yap, may kakilala ko na naghahanap ng full-time caregiver para sa lola niya. Full-time? Nadismaya siya. Ang akala niya kikita na siya ng extra. Palpak naman pala ang kaibigan niya. May trabaho kaya ako. Paano ako makakapag full-time? Loka, malaking offer. At saka pwede naman siguro na mag-file ka muna ng vacation leave. Total, ikaw na rin ang nagsabi na marami ka nang naipong leave, hindi ba? Tingnan mo lang kung okay ang work conditions. Kung oo, ay di saka ka mag-decide kung magre-resign ka na. Kung hindi naman, makakabalik ka pa sa pinapasukan mo. Duda siya sa sinabi nito. Kung malaki ang offer, ba't hindi kang pumatol, Aber? Gusto ko nga sana, kaso may pinirmahan akong kontrata. Sigurista kasi administrator nitong WellCare eh. Pwede akong idemanda ni Mrs. De Guzman kung i-feel niya. Ikaw, wala ka namang kontrata, hindi ba?
Kaya ikaw naisip ko na i-rekomenda. I-rekomenda? Hindi ko ba nabanggit? Kakilala ni Tito Bong ang naghahanap ng caregiver. Ay, nabanggit mo. Kaya nga nalaman ko agad eh. Sarkastiko sabi niya. Sorry uli, mukhang nauna nang mag-vacation leave ang utak ko. Nito. Hindi lang yata vacation leave ang utak mo. Sa tingin ko'y permanente lang out of order. Ha? Laitin mo pa kaya ako kapag nalaman mo kung magkano ang alok na magpapaalaga ng lola niya. Pagyayabang nito. Magkano? Curious na tanong niya. Tumataginting na 40k lang naman per month. 40? Oo, 40. Ano ka ngayon? Kung kaya niya magbayad ng 40,000 pesos, bakit hindi na lamang niya ipasok sa nursing home ang sinasabi mong lola niya? Nakakaduda. Baka sindikato yan. O baka naman bayolente yung matanda. Ano ka ba? Sindikato ka riyan. Kilala nga ni Tito Bong yung magpapaalaga. Kaibigan nito yung Tito Bong yung apo. Yung apo ang naghahanap ng caregiver para sa lola niya. Ayaw niya ipasok sa nursing home ang lola niya kasi close sila at gusto raw niya nakasama niya ito sa bahay. May katulong din naman daw doon sa bahay nila kaya hindi mo solo ang pagtingin-tingin sa matanda. Oh, ano? Type mo? Napaisip siya. Malaking dagdag sa sweldo niya ang 25,000 kada buwan ang 40k sa sinasabi ni Lena. I'll think about it. Saad niya. I'll think about it ka pa riyan. What's to think about? Nito. Lahat naman siguro ng gagawin desisyon ay dapat pinag-isipan, hindi ba? Katwiran niya. Ayoko magsisi. Oh, siya, sige na. Kunwari naintindihan ko na. Pero pakibilisan lang po ng pag-iisip. Nagmamadali yung naghahanap na mag-aalaga eh. Mamaya niyan may nakuha pa siyang iba. Sayang kadatungan. Kung may makikita siyang iba, ibig sabihin lang, siguro hindi ako nauukol para sa trabahong yon. Katwiran niya. Hay, ewan ko sa'yo. Kung pwede lang ako. Ngayon pa lang nandun na ako at feeling close na siguro kami ni Lola. Sabi nito. Tinawanan lamang niya ito. Apurada talaga ito. Pero desidido siya na pag-isipan muna ng mabuti ang magiging pasyon niya. Magtatatlong taon na siya sa Golden Years Home, kaya komportable na siya roon. Iyon nga lang, nakakapagod ng trabaho niya roon. Mas mataas din ang sweldong iniaalok ng tao naghahanap umano na mag-aalaga sa lola nito. Kilala rin niya ang titol ni Lena. Hindi naman bara-bara ang lalaki. Kung gaanong ipinaalam nito sa pamangkin nito ang tungkol sa naturang trabaho, ibig sabihin lang niyon ay maayos iyon. She needed to weigh the pros and cons. Gaanong klase siyang tao? Hindi siya ang tipong tumatalon sa ilog nang hindi muna niya ay naalam kung gaano kalalim iyon. Kung may bato siyang pwedeng tamaan, kung may pating, syokoy o balyenang maiimbiyerna sa biglang paglusog niya sa tahanan niyon. But she had to admit the offer was tempting. Kaya mag-iisip siya ng mabuti. Pero bago ang lahat, kailangan niyang matulog. Nahiga na uli siya. Maya-maya lamang ay nasa looban niya siya ng panaginip. Nalingaling batuhin ni Bieya ng sapatos ang lalaking kaharap niya. Hindi nakakatuwa ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Sa ilang taon na niyang pagtatrabaho bilang caregiver ay wala pang kumilati sa kanya na para bang nangungutang siya sa halip na nagpapasa ng application letter. Sayang, may itsura pa naman. Nabisit siya sa kanyang sarili nang maisip niya iyon. Trabaho lang dapat ang isipin niya, walang personalan. Trabaho ang pakay niya, kaya trabaho ang iisipin niya sa pagpunta sa bahay na iyon at hindi ang paghahanap ng Fafa. Wala siyang panahong magka-boyfriend. Marami pa siyang mga pangarap. Maraming gustong marating. Sagabal sa mga iyon ang pakikipagnobyo dahil makain ng oras at enerhiya ang pag-aalaga sa isang relasyon. Pero hindi ko mo siya naghahanap ng boyfriend ay hindi na niya mapapansin kung papabol o hindi ang mga lalaki nakakasalubong niya. Hindi siya bulag o comatose. Nasisiguro niyang nasa ganong kategorya ang lalaking kaharap niya ng mga sandaling iyon.
Iyon nga lang, minus 200 points na ang paraan ng pagkilatis nito sa kanya. Kakaiba kasi ito kung tumingin. You've been working for how long again? Tanong nito. Pasalamat ito at ipinagdidikdikan sa kanya ng lola niya ang kagandahang asal at ang pagkilos na katulad ng isang profesional. Kung hindi, baka nairapan na niya ito. Hello? Nasa resume ko kaya iyon na ayan, hawak-hawak mo. Hindi yata ang lola mo nag-uulyanin kundi ikaw. Almost 5 years. Magtatatlong taon na ako sa Golden Years Home at bago iyon ay 2 pang nursing homes ang pinasukan ko. Sa halip ay malumani na sagot niya. Bakit sa mga matatanda ka nag-specialize? I mean, caregiving is not exclusive to the elderly, right? Pwedeng sa sino mang may sakit, kahit bata. Why are you concentrating on old people? Dahil base sa karanasan ko, sila ang mas nangangailangan ng pag-aaruga at kalinga. Sila rin ang mas mahirap ihanap na mag-aalaga. Dahil kalimitan ay makukulit sila, mahirap kausap, at kahit yata santo ay mapapainit nila ang ulo. Are you saying you are more patient than saint? Nahinigan niya ang sarkasmo sa tinig nito. Wala akong sinabing ganun, sir. Huminga siya ng malalim at saka siya nagbilang habang ng 10. Sa kung anong dahilan ay antipatiko ang dating nito sa kanya. Para kasing ang trato nito sa kanya ay desperado siyang makapagtrabaho dito, gayong kabaligtaran ng tunay ng sitwasyon. He needed her more than she needed him. Sa totoo lang, gusto niyang sabihin dito na ito yata ang makapagpapapiga sa pasensya ng santo. But you just said, masyado kang literal. What I meant was, old people are very hard to take care of. As such, it is more difficult to find people to look after them. Iyon lang. Pero ikaw, kaya mo silang pagpasensyahan, ganon? Medyo sanay ako sa kanila. Paano mo nasabi yun? Kasi, napahinto siya sa pagsasalita. Hello, Aling Emotera, huwag kang sabihin mag-e-emote ko naman. Naramdaman kasi niya ang pagpihit ng daluyan ng hangin. Kilalang kilala niya ang senyales na iyon. Naghahanda na para mag-exercise ang mga tear ducts niya. Naiinis siya sa kanyang sarili. Pambihira naman kasi. Ilang taon na nakalilipas mula nang lisanin ng lola niya ang mundong ibabaw, pero kapag naaalala niya ito, ay inaalihanan pa rin siya ng matinding pagnanais ng umalngal. Tama bang gawin niya yun sa harap ng taong pinag-a-apply niya ng trabaho? Mukhang ang duda na ito sa kakayahan niya. Emotan pa niya? I'm waiting for your answer. Halatang naiinip na wika nito. I'm waiting for a thunderbolt to strike you. Anya sa isip. Kasi ako nag-alaga sa lola ko bago siya namatay. 2 taon siyang naratay dahil sa cancer. Pero bago pa iyon ay kalaunan ay sumabay na roon ay nagkaroon siya ng Alzheimer's disease. Napayuko siya. Hirap na talaga siyang magsalita. Hindi pa rin nababawasan ang bigat ng dibdib na nararamdaman niya tuwing maaalala niya ang lola Marina niya sa kabila ng panahong lumipas. She didn't mind taking care of her grandmother. Nahirapan siyang nagtodo-todo. Oo, inaamin din niya na may mga pagkakataon na gusto na niyang sumuko. Pero kung tatanungin siya kung handa siyang ulitin iyon, ay isang mabilis na oo ang isasagot niya. Ang lola Marina niya ang nagpalaki sa kanya. Naturingang may mga magulang siya pero hindi yata nahabanginan ang mga ito ng tamang pag-unawa sa salitang magulang. Masyadong engrossed at in love sa isa't isa mga ito noong una. Sa sobrang pagkatutok ng pansin ng mga ito sa isa't isa, ay nakalimutan ng mga itong may anak ang mga ito na nangangailangan din ng pagmamahal at atensyon. Sa kalaunan ay nagsimulang mag-away ang mga ito sanhi ng selos at kung ano-ano pang mga negatibong emosyon. Humantong iyon sa hiwalayan. Ang daddy niya ang naunang umalis sa bahay nila. Sa takadagalan ay nagkaroon ng ibang babae sa buhay nito. Hindi nagpadaig ang mami niya. Ito man ay naghanap ng bagong kapareha. Magulo ang mga panahong iyon ng buhay niya. Kung hindi siguro nila kasama sa bahay si Lola Marina, malamang ay nabaliw na siya.
Pero dahil sa butihing matanda na gumabay sa kanya at nagbigay ng pagmamahal na hindi naisipang ibahagi sa kanya ng kanyang mga magulang, ay naging matatag siya. Nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya ang mami at daddy niya. Manaka-naka ay nakakabalitaan niya ang mga ito. Pero ang huling pagkakataong nakasama niya mga ito nang sabay silang ilibing ang Lola Marina nila. Mahal na mahal niya ang lola niya, kaya hindi na siguro siya dapat magtaka kung bakit tuwing nasagi ito sa alaala niya ay napapaiyak siya. Dangan nga lang at hinihingi ng pagkakataon na huwag siyang maging madrama. Alam ko kung gaano siya kahirap alagaan. Kahit nga mahal ko siya, ay may mga pagkakataong gusto ko siyang hambalusin ng walis. Kaya may ideya ako sa hirap ng pinagdaraanan ng mga kaanak ng matatandang nangangailangan na rin ng pag-aaruga. Patuloy na pagpapaliwanag niya. I guess it has become some sort of a vocation. You say all the right things. Ang hindi ko alam ay kung kakayanin mo ang trabaho. Anito. Abot ang tinamaan ng magaling. Duda talaga siya sa kalibre ko. Nagpaputok ako ng butsi nang naisaloob niya. What makes you think that? Nahaluan ng himig na paghamon ng tinig niya. You're too emotional. Ah, ganun? Anong gusto mo? Parang robot ang mag-aalaga sa lola mo? I can handle my emotions, alright? I have my doubts. Doon na napuno ang salop. Tumayo siya mula sa kinauupuan niya. Then I guess there's no point in prolonging this discussion. Kung ganyang malaki ang duda niyo sa kakayahan ko, malabong kunin niyo ang serbisyo ko. Thank you for your time, mister. Nahawa na yata siya sa matatandang inaalagaan niya. Ulyanin na rin siya. Hindi niya maalala ang pangalan ng lalaking kaharap niya. Gayong sinabi yun sa kanya ni Lena at kanina rin ay nagpakilala sila sa isa't isa. It's Mr. Rafi Villaferte. Have a good day, Mr. Ralph Villaferte. Like I said, you're too emotional. Naudlot ang nakaambang na pagtungo niya sa pinto dahil sa sinabi nitong iyon. Naghahanap ba talaga ito ng away? Binalingan niya ito. Maybe I am, but that is not going to be my concern or your concerns since I won't be working for you. Itinuloy na niya ang paglalakad. Ilang metro lamang ang layo ng pinto mula sa kinatatayuan niya, pero sa tingin niya ay pagkahaba-haba ng lalakarin niya. Hawak na niya ang doorknob nang biglang, Rose, ikaw nga ba yan, ha? Sa ikalawang pagkakataon ay naudlot ang pag-alis niya. Napabaling siya sa nagsalita. Isang matandang babae ang tumambad sa kanya at nasa akto ito ng paghataw ng dyaryo sa kasama nito na halatang pumipigil dito sa paglalakad. Bitawan mo nga ako, pasitang utos nito sa kasama nito. Eh Lula, baka madapa kayo, katwiran ang pumipigil dito. Pasensya na, Kuya, hindi ko mapigilan si Lula, binatukan ako eh. Iwinasiwa sa matandang babae ang braso nito na pigil-pigil ng babaeng kasama nito. Rose, mabutit nagbalik ka, sabi ng matandang babae. Sa gawin niya ay nakatingin nito. Lumingali nga siya. Sino pang tinutukoy nito? May multo ba sa likuran niya? Wala naman kasi siyang ibang nakikitang tao roon maliban sa kanila ni Ralph at ang kasama ng matanda. Lola, hindi siya si Rose. Si Ralph ang nagsalita. Nilapitan nito ang matandang babae at ito na ang humawak sa braso nito. He, anong palagay mo sa akin? Nag-uulyanin? Kilala ko si Rose. Noon pa ay sinasabi ko na sa'yo na babalik siya, hindi ba? Oh, tama ako. Nagmamalaki pa ang matandang babae. Hindi po bumalik si Rose. Bea ang pangalan niya at nandito siya para maging bagong tagapag-alaga niyo. Malumanay na paliwanag ni Ralph. Nag-iba ang ekspresyon ng matandang babae. Parang nagulumihanan ito. Ano? Teka, masakit sa ulo. Sinapo nito ang sentido. Lola, okay lang po ba kayo? Hindi siya nakatiis. Nilapitan niya ito. Nag-angat ito ng paningin at tinitigan siya. Hindi kita kilala. Kapag kuwan ay sabi nito.
Ako po si Bea. Pagpapakilala niya sa sarili. Ako naman si Lola Tansi. Anastasia ang pangalan ko. Pero Tansi ang tawag sa akin ng malalapit sa akin. Sana ay maging malapit ka rin sa akin, Hana. Opo, sagot na lamang niya. Inabot nito ang pisngi niya. Muntik na siyang mapauklo. May mga pagkakataon na rin kasi na sampal na nagiging kasunod ng ganoong pagsapo sa kanyang pisngi. Pero sa halip na sampal ay masuyong haplos ang iginawad sa kanya ng matandang babae. Salamat at bumalik ka, Rose. Ang akala ko ay tuluyan mo ng kinalimutan ng apo ko. Mahal na mahal ka niya. Akala mo ba? Sabi nito. Napatingin siya kay Ralph. Sino si Rose? Lola, hindi nga siya si Rose. Pagtatama ni Ralph sa lola nito. Tantanan mo nga ang panlilin lang sa akin, Ralph. Bulyaw na matandang babae sa apo nito. Hindi pa ganun kalala ang pagiging makakalimutin ko para hindi ko matandaan si Rose. Bakit ba niloloko mo ko? Hindi ko kayo niloloko. Niloloko mo ko? Niloloko mo ko? Sa tingin niya ay nakaamba ng maging hysterical ang matandang babae. Lola, wala pong nanloloko sa inyo. Malumanay na paliwanag niya rito kasabay ang pag-akbay niya rito. Ang mabuti pa ho maupo muna tayo at magkwentuhan. Nakuha naman niya ang reaksyong gusto niyang makuha. Kumalma ito. Gusto mo ng kape? Tanong nito. Sige po, magkape tayo. Pagpayag niya. Halina kayo. Pinalalayan niya ito sa paglalakad. Tumingin siya kay Ralph para itanong dito kung saan niya dadalhin ang lola nito. Right this way, sabi nito bago siya makapagtanong. Mabuti't mabilis ang pick up nito. Nahinuhan nito ang tanong na hindi niya maisantinig kung saan niya dapat dalhin ang lola nito. Isang maliwalas na lanay ang hinantungan nila. Iginiya niya si Lola Tansi patungo sa naroroong tumba-tumba at inalalayan niya ito sa pag-upo at iniayos niya ang throw pillow na naroroon para maging mas maginhawa ang pagkakaupo nito. Hi Rose, salamat at hindi pa rin kumukupas ang kabaitan mo. Usal nito. Pumikit ito habang inuugoy nito ang sarili. Ilang sandali lang ang lumipas ay tila nakatulog na ito. She's asleep, sabi ni Ralph. Itinapat nito ang hintuturo sa mga labi nito. Pahiwatig iyon na huwag siyang maingay. Kapag kuwanay nilisan nito ang lanay. Hindi naman siya ipinanganak na kapos sa pangunawa kaya naiintindihan niya ang dapat niyang sundin nito. Paglabas ay inutusan ni Ralph ang babaeng kasama kanina ni Lola Tansi na magtungo sa lanay. Thank you for that, sabi ni Ralph sa kanya nang dalawa silang nalamang na naiwan. Walang anuman. Sorry kung nakuha mo ang impresyon na wala akong bilib sa'yo. Naiintindihan ko. Sanay na akong ganun ng reaksyon. Sagot niya. It seems I've made a mistake. Hindi kita dapat pinagdudahan. What do you mean? It means I'm way too protective of my grandmother. It's understandable. Saka mas mabuti na ang masyadong protective kaysa wala kang pakialam sa kanya. Huminga ito ng malalim kapag kuwanay na tahimik ito. I think I should go. Saad niya na mukhang balak nitong hintayin ang pagguho ng mundo bago ito muling magsalita. No, don't. Mabilis sa pigil nito sa kanya. Bakit? If you're still interested in working for me, you're hired. I am? Hindi niya inaasahan iyon. Bigla rin ay nagdalawang isip siya. Gusto pa ba niya magtrabaho rito? Bakit? Ayaw mo na ba ngayong nakita mo na ang lola? Tanong nito. Of course not. It's just that kung okay lang sa'yo, I want to do this on a temporary basis. At least until we see how things work. Okay, that's reasonable. Iyon din sana ang imumungkahi ko. Good. Kailan ako magsisimula?
Bukas, kung pwede. Tomorrow, it is then. Teka, sino nga pala si Rose? Kagyat na nagkaroon ng lambong ang mukha nito. Don't concern yourself about her, sabi nito kapag kwan. But I need to know, napagkakamalan ni Lola na ako siya. Kailangan magkaroon man lang ako ng idea tungkol sa kanya. We'll talk about Rose later. Iyon ay kung kakailanganin pang pag-usapan natin siya. For now, let's just forget about her, okay? Naantig ang kuryosidad niya, pero kahit kating-kating na siya mag-usisa, ay nagpigil siya. Okay, sabi na lamang niya. Nagpaalam na rin siya rito. Masarap ang pagkakatimpla mo nitong kape, sabi ni Lola Tansy. Salamat po, Lola. Nakangiting sabi ni Bea. Unang araw niya bilang tagapag-alaga nito. So far, so good. Mukhang magandang mood nito dahil nakakausap na ito ng matino. Magkakasalo sila sa agahan. Siya, ito, at si Ralph. Normal ang interaksyon nila. Animo magkakakilala sila na nagkakwentuhan. O mas tama sigurong sabihin na si Lola Tansy ang mas nag-uusap. Ang apo nito ay tahimik lang. Parang ang nabibili ang mga salita nito at hindi presyong divisory ang mga iyon kundi pang gloryeta. Sana'y nagpatimpla ka na rin sa kanya, Ralph. Baling ni Lola Tansy sa apo nito. Oh, I like my coffee the way it is. Saad nito. Lola, ito pong wet bread. Lalagyan ng jam ha? Agaw ni Bea sa pansin ni Lola Tansy. Peanut butter ang gusto ko. Bawal yun sa inyo la, sabad ni Ralph. Angil din nito si Lola Tansy. Nakula, hindi masarap sa wet bread ang peanut butter. Saka hindi ba sabi ninyo ay sumasakit na ang rayuman nyo? Masasakit yun kapag napadami ang kain nyo ng peanut butter. Maagap na paliwanag niya. Mas gusto ko kasi ang peanut butter. Mukhang type nitong magbingi-bingihan. Mamaya na lang, kapag hindi sumakit ang rayuman ninyo, mamayang merienda ay peanut butter ang papalaman ko sa sandwich nyo. Deal? Nakangting sabi niya. No deal. Iwinasiwas pa nito ang kamay na kagaya ng ginagawa ni Chris Aquino. Nakangitin tumingin sa kanya si Ralph. Masugid na tagapanood niya ng deal or no deal. Paliwanag nito. Napansin ko nga. Aniya. Binalingan nila si Lola Tansy. Okay la, may offer si Banker. Bukas na umaga, kapag magdamag na hindi sumakit ang rayuman ninyo, ay 2 swandet dress na ang gawa sa peanut butter ang magiging agahan ninyo. Iniabot niya rito ang sandwich na pinalalaman na niya ng jam. Press the button and it's yours. Natahimik si Lola Tansy. Habang nag-iisip ay kinuha nito mula sa kanya ang sandwich na iniabot niya. Kumagat ito roon. Habang umunguya ay tila nag-iisip pa rin ito. Deal. Maya-may sabi nito. Umakto pa ito na may pinindot na button. Masugid nga talaga itong taga-subaybay ng programa ni Chris Aquino. Oh, ang kape nyo. Ang tasa naman nito ang inabot niya. Sumimsim ito mula roon. It was a peaceful breakfast. Hanggang sa magpaalam si Ralph sa lola nito ay walang nangyaring aberya. Sige, la, see you later. Paalam ni Ralph. Hinagkan nito si Lola Tansy sa noo. Pagkatapos ay nagsimula na itong maglakad palayo. Hep hep hep. Pigil ni Lola Tansy kay Ralph. Nilingon nito ang binata. Bakit la? Tanong nito. Anong klase kang asawa? Hindi mo man lang bahahalikan si Rose? Todo ang pagkakaarko niyong si Lola Tansy sa kilay niya. Lola, wala rito si Rose. Malumani masabi ni Ralph. Matanda lang ako, Ralph. Pero hindi pa ako ulyanin. Nakakahalala pa ako ng mga tao. Sino sa palagay mo ang tingin ko dito sa kaharap ko? Si Santa Monica? Hindi siya si Rose, Lola. Giit ni Ralph. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Wika ni Lola Tansy. Lola, Ralph, bakit ka pinagkakaganyan? Naging mabalisik na ang tinig ni Lola. Bakit mo ba ako niloloko gayong matanda na ako? O dahil ba matanda na ako kaya pinaglalaroan mo ng isip ko? Tumingin siya kay Ralph. Tila hindi nito malaman ang gagawin. At ikaw babae? Napaigtad siya. Bakit hinahayaan mong ganyanin ka ng asawa mo? Hindi ka man lang kasi marunong maglambing. Hala, sige, halikan mo siya.
Baka ako maging palaka ako. Muntik na niyang masabi yon. Mabuti na lamang ay natikom na niya agad ang kanyang bibig. Kasi may sipon ako. Baka mahawa si Ralph, kawawa naman. Mahirap magtrabaho kapag sinisipon. Hindi siguro inasahan ni Lola Tansy ang isasagot niya. Mukhang nalito ito. Saka ko na siya halikan kapag hindi na ako sinisipon. Sige Ralph, bye. Nakangiting kinawayan na lamang niya ito. Bye. Hindi ka dapat kinakapos ng lambing sa asawa mo. Paninarman sa kanya ni Lola Tansy nang umalis na si Ralph. Mamaya niyan maghanap iyon ng iba. Hindi naman po ako nagkukulang sa kanya. Pakita sa kanya. Kaya lang, atso, kita niyo sinisipon nga ako. Suminghot-singhot pa siya. Asus, hindi dahilan yan para panlamigan ka sa asawa mo. Ano bang totoo? Nag-iilusyon si Lola na may asawang apo niya o totoong may asawa nga si Ralph? Kung mayroon, nasan to? Naghiwalay kaya sila ni Ralph? Pero bakit? Intriga na siya. Kung manunulat lang sana siya ay para may minamana siyang mahuhukay sa talambuhay na maglolang pinaglilingkuran niya. Hindi gawain na isang profesional lang mag-urirat, pero hindi rin yata matatahimik ang kaluluwa niya ng sobrang chismosa kung hindi niya malalaman ng buong kwento. Relax lang. Para yung teleserye, installment na pagpapalabas ng sekreto at ng kwento. Sa likod ng mga iyon, isa pa, mahiya ka sa balat mo. Nandyan ka para magtrabaho at hindi para magchismis. Nahulasan siya sa naisip niyang iyon. Baka bumangon sa hukay si Lola Marina at siya naman ang hambalusin ng walis kapag natanungan nito na iniisip na iyon. Kain na tayo la? Sabi niya habang bumaling siya sa matandang inaalagaan. Iyan kasing si Ralph hindi maasikaso sa asawa. Saad ni Lola Tansy. Nang tinignan niya ito ni Bea ay natuklasan niyang nakatulala ito sa kawalan. Parang nasa trance ito o kaya ay may pilit na inaabot ang paningin nito na hindi niya maabot-abot. Inuna pa niyang trabaho niya. Hayon tuloy, nawala ang kabiyak niya. Hay, kung kailan wala na si Rose sa kanya hinahanap-hanap. Pero panda mo kung patay ng kabayo, hindi ba? Kaya kung ako ikaw, bantayan mo ng maigi mister mo. Naku po, mukhang lumipad na patungo sa kalawakan ng isip ni Lola. Nais sa loob niya. Hindi pa niya natatapos basahin ang medical background nito pero pamilyar na siya sa mga doong kilos. Mild dementia ang madalas na nagiging diagnosis ng mga manggagamot sa klase ng karamdaman nito. Medyo mas malikhain nga lang siguro kaysa sa pangkaraniwan ang imahinasyon ni Lola Tansy, kaya ganun kabilis magpalipat-lipat ang mga tauhan at eksena ng kwentong kusang nabubuo sa isip nito. Ang masaklap, mukhang naging main character pa siya at ang napipili nito na ka-love team niya ay walang iba kundi ang apo nito. Malamang na hindi pumatok sa katilya ang tambalan nila ni Ralph. Don't worry la, aasikasuin ko ng mabuti ang mister ko kapag nagkaroon ako ng pagkakataong makasilo ng mapapangasawa. Wika niya. Hinampas siya nito ng diaryong nadampot nito sa mesa. Huwag mong maisip-isipang pagtaksilan si Ralph, babae ka. Banta nito sa kanya. Malilintikan ka sa akin. Hindi siya nasaktan sa ginawa nito. Nagulat siya. Gayunpaman, hinimas niya sa bahagi ng kanyang ulo ang nahagip ng dyaryo. Si Lolo talaga, kung ano-ano pinag-iisip. Sige po, tapusin niyo na ang pag-aalmusal at nang makapagpahinga na kayo. Sundan mo si Ralph, utos nito sa kanya. Nakaalis na po yun. Ang bagal mo kasi. Ang bilis po kasi maglakad nun. Mamaya ipagluto mo siya ng paborito niyang hapunan ha. Sasabihin ko sa iyo ang sikreto sa likod na espesyal na adobo ko na gustong gusto niya. Kumunot ang noon nito. Teka, hindi ba nasabi ko na sa iyo? Oo nga po. Ano nga ba iyon? Malay ko, ni hindi nga niya sigurado kung alam niya kung paano magluto ng regular na adobo. Yung espesyal pa kaya, hindi siya mahilig mangusina. Hayan ang sinasabi ko, hindi ka kasi nakikinig sa akin kaya hindi mo alam. Sabi niya rito. Sorry po. Sorry ka riyan. Ano magagawa ng sorry mo kapag hiwalayin ka na ng asawa mo?
Masyadong obsessed ito sa hiwalayan. Nagkakaideya na yata siya sa nangyari sa apo nito at sa Rose na madalas nitong banggitin. That is, if she even exists. Pwede rin kasing gawa-gawa lang ng malikot na imahinasyon nito ang Rose na sinutukoy nito. Hindi ho ako hihiwalay ng apo nyo dahil lang hindi ako marunong mag-adobo. Mahal niya ako. Medyo nanginginig ang mga kalamnan niya at nagtatayuan hanggang kaliit-liit ang balahibo niya nang ma-imagine niyang sinisinta niya si Ralph. Mukha kasing mas kasinta-sinta pa para dito ang isang daga kaysa sa kanya. Iyon ay kung ang pagbabasehan niya ay ang nag-interaction nila. Lumambot ng ekspresyon ni Lola Tansy. Siyang tunay iha, kaya sana'y huwag mong sayangin pagmamahal niya. Masarap magmahal ang apo ko. Pagpasensyahan mo na lang kung ano man lang ang kakulangan niya, Hane. Wala naman yatang matamang isasagot dito, kundi ang isang maamong opo. Naghikab ito. Itinulak nito palayo ang tasang may lamang kape kahit pa napapakalhati pa lamang nito ang laman niyon. Tumayo na siya pumesto sa likuran ng wheelchair nito. Kapag nasa mood ito maging masunurin ay napapahinuhod nila itong mag-wheelchair. Kapag nasa ultrapasaway mood na naman ito ay nagpupumilit ito maglakad kahit alam nito na napakalaki ng posibilidad na mataba ito. Nasa unang palapag lamang ang silid nito. Dinala niya ito roon. Inalalay niya ito sa paglipat sa kama. Hindi ito nagprotesta. Pipikit-pikit na rin ang mga mata nito. Palatandaan na inaantok na ito. Pagkatapos niya itong tulugan sa paghiga ay inayos niya ang kumot nito. Ilang sandali lang ang lumipas ay naging payapa na ang paghinga nito. Tulog na ito. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Kagaya ng madalas mangyari kapag may inaalagaan siyang matanda, naaalala naman niya ang lola niya. She missed her grandmother terribly. Kaya nga siguro mas mahaba ang kaysa sa normal na tao ang pasensya niya pagdating sa matatanda ay dahil sa lola niya. Kahit paano'y napupunan na rin ng pag-aaruga niya sa mga ito ang pangungilian niya sa kanyang lola. But of course, it was not enough. Naging mapayapa ang buong maghapon nila ni Lola Tansy. Mahaba-habang oras niya itong nakausap ng matino. Mula rito'y nalaman niya ang kwento sa nakaraan. Panahon ng hapon ang pinakamalino sa alaala nito. May sinasabi din ito tungkol sa unang riles ng tren na ginawa sa Pilipinas, ang unang telepono at kung ano-ano pang una. Interesante para sa kanya mga sinasabi nito. Pakiramdam niya ay nakikinig siya kay Lola Basyang. Siguro nga'y dahil nasanay na siya sa ganung gawain. Kahit sa Lola Marina ay mahilig ding isalaysay sa kanya ang buhay ng nakaraang panahon. All went well so she didn't have any qualms in leaving Lola Tansy when night came. 12 hours ang duty niya at ayon sa napag-usapan nila ni Ralph, kahit wala pa ito ay pwede niya siyang umalis. Total ay nandun si Choleng para bantayan si Lola Tansy. Nagumiti si Lola Tansy sa nasaluhan niya ito sa hapunan kaya nagpaunlak siya. Pagkatapos ay inihatid na niya ito sa kwarto nito. The old woman settled down easily. Nang iwan niya ito ay payapa na itong nanood ng telebisyon. Kasabay ang puntong hininga ay nahiga si Bea sa kutsyon. Pagod siya pero hindi kagaya nung nag-aalaga siya sa 4 na matatanda. Sa ngayon ay masasabi niya na mas magaan ang trabaho niya. Dinampot niya ang remote ng TV. Inon niya iyon. Isa ang panonood ng TV sa mga patunay na mas magaan ang kasalukuyang trabaho niya kaysa sa dating trabaho niya. Dati kasi, pagka-uwi niya ay gusto niyang matulog. Nagpalipat-lipat siya ng channel. Nang wala na siya magustuhang panoorin ay pinatay na lamang niya ang telebisyon. Isang libro ang inabot niya mula sa bedside table. Nagbasa siya hanggang sa dalawin siya ng antok. Bigla siya napabangon nang tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya iyon. Hello? Bea? Ha? Si Bea ba to? Oo yata. Tulog pa yata ang diwa niya. Ano yata? Parang naiinis na nasa kabilang linya. Hindi mo ba alam kung sino ka? Ano to? Lokohan? Ito na nga si Bea. Nainis din siya. Who's this? Tanong niya kahit may ideya na siya kung sinong kausap niya. Si Ralph. Mr. Villaferte? Marami kaya tang ibang kilalang Ralph. Medyo sarkastiko ito. Hindi naman kasi ganun ka-unique ang pangalan mo. Hindi niya napigilan magtaray. Well, this is Ralph Villaferte, alright? What can I do for you?
Naisip niya na baka magrereklamo ito. Wala siya maisip na dahilan para gawin nito iyon, pero mali ba niya na sa takbo ng isip nito? Tungkol kay Lola, napaismid siya. Mukhang reklamo nga marinig niya. What about her? Hysterical siya. Ano? Bakit? Hinahanap ka niya. Pero ang ayos niyang kaninang umalis ako. Nagpaalam pa ako sa kanya. Kung sa bagay, sa kalagayan ni Lola Tansy, hindi naman nakakagulat na magiging ganun ito. She's asking for you. She seems to have gotten in her head that you're another woman. Si Rose? Bumuntong hininga ito. Ganun na nga. Who is she anyway? Hindi na niya napigilan ang kuryosidad nito. I already told you she's no one you should bother yourself with. Ba't ang cute nito ah? Cute batukan, sipain, kurutunit sa bunutan. Kung ganoon, napagkakamalan niya ako na si Rose, dapat lang siguro na malaman ko kung sinong babaeng yun, hindi ba? Katwiran niya. Baka isipin nito na chismosa siya. Ang mas importante, gawin mo na ang pumarito. Pupunta ako riyan? Lalo siyang nainis. Binara na nga siya nito pagkatapos ay uutusan lamang siya. Oo, nandun na siya. Bahagi ng trabaho niya iyon. Pero sana lang ay may kahit kaunting bahid ang pakiusap ang pananalita nito. Kahit magpanggap lang ito. Hindi yung parang itong hari na may kautosang hindi pwedeng mabali. Lagpas na naman ang oras ng trabaho. Kaya nasa kanya ang lahat ng karapatan tumanggi. Hindi, sa buwan. Oh, I see. Sige, titingnan ko kung makakarating ako ron. Aalamin ko kung ang schedule ng biyahe. Hindi lang ikaw ang marunong maging sarkastiko, unggoy. Muli ay narinig niya itong bumuntong hininga. I need you here right now. Nagwawala si Lola. Hinahanap ka niya. Napabuntong hininga siya. She had to admit she was tired, pero hindi pa dumarating ang araw na tatanggihan niya ang tawag ng kanyang tungkulin. Kagaya siguro iyon ang pag-iwas na rumisponde ng bumbero sa sunog na umabot sa general alarm. Okay, I'll be there. Para kay Lola, sabi niya. Ayaw niya magkaroon nito ng impresyon na intimidated siya rito, kaya siya naghumahog na sumunod sa utos nito. Utot mo, sa loob-loob niya. Iniwan ka na naman ni Rose? Kasalanan mo, hindi mo siya tinatrato ng tama. Nahinto sa pagkatok si Bea nang marinig niya ang dialogue na iyon na inimuhangon sa isang teleserye. Maganda pa ang pagkakadeliver ng mga linya. Tamang-tama ang timpla ng galit at panunumbat. Lola, huminahon kayo. Matagal nang wala si Rose. Boses iyon ni Ralph, mahihinigan ng pagod sa tinig nito. At least she learned that Rose indeed existed. Mukhang nag-exit na lang ang yata ito sa buhay na maglola. Totoong tao pala ito at hindi guno-guno lang. Itinuloy na niya ang pagkatok. Bumukas ang pinto. Rose, bulalas ni Lola Tansy. Pinagulong nito papunta sa pinto ang inuupuan nitong wheelchair. Nang marating nito ang kinatatayuan niya, ay yumakap ito na mahigpit sa baywang niya. Automatikong gumawi ang kanyang mga kamay sa likod nito. Hinagod niya iyon. Huwag mo nang iiwan uli ang apo ko, Rose. Naramdaman niya ang pag-iyak nito. Mahal ka naman niya eh. Nalulungkot siya kapag iniiwan mo siya. Hindi na muna siya umimik. May duda siya na kahit magpaliwanag siya sa puntong iyon ay para lamang siya nagpapaliwanag sa bato. Hindi siya pakikinggan at lalong hindi yun maintindihan ng pagpapaliwanagan niya. So she simply kept her mouth shut. Inalo na lang niya muli si Lola Tansy hanggang sa unti-unting kumalma ito. Marahan siyang lumayo rito nang madama niyang lumuwag ang pagkahayakap nito sa kanya. Pinahid niya ng mga daliri niya ang mga luhang bumasa sa mga pisngi nito. Okay na kayo, La? Tanong niya. Hindi ako magiging okay hanggat hindi ka nangangako na hindi mo na uli iiwan si Ralph. Sagot nito. Patay. Naisaloob niya. Unang-una, hindi siya si Rose. Wala nga siyang kaide-ideya kung saan lupalop ng mundo naroroon ng babae at kung bakit ito naglaho sa buhay ni Lola Tansy at Ralph. Kaya wala siya sa posisyon para mangako sa ngalan nito. Pangalawa, sa tingin niya ay kaiwan-iwan si Ralph, kaya kahit siguro totoong siya si Rose ay hindi pa rin niya magagawang mangako na hindi niya ito iiwan. Lola, ang mas mabuti magpahinga na kayo. Pagpapahinuhod niya rito. Ayoko. Dadaigin pang nito ang isang nag-aalborotong paslit kung pagmamatigas ang pag-uusapan.
Gabi na po, masyado kayo mapapagod. At paano ang deal natin na peanut butter sandwich bukas kung hindi naman magandang pakiramdam niyo pagising niyo? Aalis ka na naman kapag natulog ako. Manghuhula ka, Lola. Hindi po, napilitan niyang sabi rito. Mukha kasing balak nitong makipagtagisan ng tingin sa kanya. Sinasabi mo lang yan. Hindi po ako ganung tao. Totoo ang sinasabi niyang iyon. Paano ako makakasiguro? Kahit nag-uulyani na ay mahirap pa rin palang lusutan nito. Dahil po nangako ako at alam niyo na lagi kong tinutupad ang pangako ko. Saad niya, lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Oo nga naman, ganun ka nga pala, Rose. Sige, maniniwala na ako sa'yo. Ihatid mo na ako sa kwarto ko. Medyo inaantok na nga ako eh. Pumasok na siya ng tuluyan sa bahay. Siya na nagtulak ng wheelchair nito papunta sa silid nito. Siya na rin ang umalalay dito sa paglipat nito sa kama. Mabilis naman ito nakakatulog pagkatapos niyang kumutan nito. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog nito, ay iniwan niya na ito. Inaasahan niyang madaratan pa niya sa sala si Ralph pero patay na ang ilaw roon. Kung sa bagay, bakit nga naman ito maghihintay sa kanya? Ay gabi na, posibleng nasa kwarto na nito ito. Baka nga nagsisimula na ito maghilik. Pero parang ayaw na niya ipagbukas ang pakay nito. Kailangan kasi ni Lola Tansi ng constant attention. Ngayon na ang perpektong pagkakataon para kausapin niya si Ralph. Paano mo nga kakausapin nung wala? Anang isang bahagi ng kanyang isip. Gumawi sa hagdan ang panindigan niya. Alam niya na nasa ikalawang palapag ang kwarto ni Ralph. Siguro naman hindi pa ito tulog. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-uurong sulong ay sinimula na niya ang pagpapanhik sa hagdan. Tuloy-tuloy siya hanggang sa makarating siya sa labas ng kwarto ni Ralph. Matagal-tagal din niyan tiningnan ang pinto ng kwarto bago siya nakaipon ng lakas ng loob para kumatok. Walang nagbukas ng pinto. Nag-atubili siya kung uulitin pa niya ang pagkatok. Maya-maya niyan ay masabihan siya na walang modo. Dapat siguro siya makahalata na tulog na ang umuoko pa ng silid. Naghanda na siyang mag-about face at bumaba na lamang uli nang makarinig siya ng tinig mula sa loob. Ano raw? Hindi niya gaano naintindihan. Parang pinapapasok na siya pero hindi siya sigurado. Nag-aatubili na naman siya. Kakatok ba uli siya? Baka mainis na naman sa kanya si Ralph. Nagpakaigsi na naman ang presensya nito. Bahala na. Malamang nga ay sinabihan siya nito na tumuloy na. Hinawakan niya ang doorknob. Nang pihitin niya iyon ay matuklasan niyang hindi iyon ang nakalak ay binuksan na niya ang pinto. Kung may alterasyon lang siya sa posibleng tumimbuang na siya ay natigok ora mismo ang sanhin tagpong tumambad sa paningin niya. There stood Ralph in all his splendid naked glory. Ang siste ni hindi niya nagawang bawiin agad ang kanyang paningin. Masyado siyang nahalina sa tawanawin at nakalimutan na niya ang for private screening only ang nakikita niya. Napaka-private nga naman iyon dahil ang private part ni Ralph ang nasilayan ng kanyang mga mata. Walang tapalodo ito. Kung sa bagay, napamura si Ralph. Kasabay ng pagbulalas nito ay nagkahumahog ito sa pag-apuhap ng may pantatakip nito sa regalo rito ng may kapal. At regalo nga ay yung may tuturing. Ugali mo ba ang mamboso? Ilang sandali pa ang kinailangan dumaan bago tumimo sa isip niya kung ano ang ginagawa niya. Nagpipista mga mata niya sa tanawing hindi for general patronage. Napabulalas din siya kapag wala nagmamadaling lumabas siya ng silid. Bea had never felt so ashamed in her entire life. Magpapalagpas niya ang pagkahamali niyang pumasok sa kwarto na may kwarto kahit hindi naman siya iniimbatahan pumasok. Ang nakakahiya ay ang ginawa niyang pagtitig sa tanawing hindi niya dapat sinusulyapan man lang. O kaya ay dapat naman na binawi niya ora mismo ang paningin sa sandaling nalaman niyang kung ano iyon. Nakatitiyak siyang nagmumula ang kanyang mga mukha. Alam niya na dahil sa nag-iinit pa ang kanyang pisngi, pati ang buong katawan ay habang nagpaparo at papalito si Ralph sa harap niya. Didn't anyone teach you to knock? Ilang beses ko bang dapat ulitin na kumatok ako? Ang akala ko nga'y sinabi mo na tumuloy na ako. Nayayamot ng sagot niya. Ilang beses na rin siyang humihingi ng pamanhin dito. Nang malaman mo nagkamali ka, kailangan pa bang magtagal ka? Para ka nanonood ng sine Lalo siyang nayamot. Kung umasta ito ay daig pa nito ang matitimhing berhen na nabusohan. May nabawas pa kahit kapiranggot man lang sa kayamanan mo nang makita ko yan, ha? Nasabi niya tuloy riyan.
What? Para kasing babaeng sinauna, nabusohan lang, kailangan ng pakasalan. I didn't mean it, okay? At para sa ikatahimik ng kaluluwa mo, handa akong sumailalim sa hypnotism para makalimutan ko nakita ko. Of all the... Malamang na masagwa ang salitang balak na sambitin nito. Mukha naman nakapagtimpi lang ito kaya hindi nito na ituloy ang pagkawala niyon. Sorry na nga. Look, it's late and I want to get this over and done with. Kaya sana'y mahulasan ka na. What I saw, it's no big deal. The truth was, it was a big deal, alright. As in really big. Nag-init na naman ang mga pisngi niya sa naisip niyang iyon. It was no big deal? Mukhang na-insulto na naman ito. Pwedeng kalimutan na yun. Okay, fine. So ano na pakahalagang sadya mo para sugurin mo ako sa kwarto ko? It's about Rose. I told you, you should not concern yourself about her. Hindi nga pwede. Maya't maya ako nagpapagkamalan ni Lola Tansy sa kanya. Dapat ko malaman kung sino siya at kung ano ang papel niya sa buhay ninyo para alam ko rin kung paano pakikitunguhan ang pagkakamali ng lola mo. Halatang hindi ito natutuwa, pero sa puntong yun ay wala siyang pakialam kung matuwa man ito o hindi. May trabaho siyang dapat gawin at makakatulong ng malaki sa kanya ang malaman ng dahilan ng pagiging obsessed ni Lola Tansy sa misteryosong si Rose. The fact that Ralph seemed so reluctant to talk about the woman only added to the mystery. Lalo lang tuloy siya naiintriga. Okay, fine. She was my girlfriend. Girlfriend? Teka, nakakalito. Bakit ang sabi ni Lola Tansy asawa ng kumag na ito si Rose? Yes, girlfriend. Ang akala ni Lola ay kasal na kami ni Rose. Ha? Paano naman niya naisip yon? Because I told her so. Napamaang siya dito. Oo na, niloko ko siya. Sige, ipabaril mo na ako sa luneta. Hindi kita hinuhusgahan. Nagtataka lang ako kung bakit kinailangan mong gawin yon. Because my grandmother wouldn't allow Rose to live here if we're not yet married. Ayoko naman magpakasal kami para magkasama kami rito. So I told my grandmother we got married in a simple ceremony. Naniwala siya? Obvious ba? Bakit kinailangan tumingin ni Rose dito? Hindi maampat ang pagdali ng mga katanungan sa isip niya. She didn't have to. We want to be together but not necessarily get married. Pero hindi naman ako pwedeng bumukod kay Lola. She needs me. Kaya para makipag-live-in kayo nang hindi sinusumbatan ni Lola Tansy ay nagsinungaling kayo. Magaling. Paano kayo nagkahiwalay? It's a long story. Basta ang dulo niyo ay nagkahiwalay kami. Mukhang gusto siya ni Lola Tansy. Nagkasundo sila, oo. For a while. For a while? Huwag ka na masyadong maurirat. Para naman kasi nag-uurirat siya para lamang makapag-urirat. Hindi sa chismosa ako. Kailangan ko lang naman kasi... Oo na, para sa trabaho mo. Sabad nito. Okay naman sila ni Lola Tansy, pero habang lumalala ang pagiging ulyanin ni Lola Tansy, ay nagsimulang mailang sa kanya si Rose. But your grandmother seems so fond of her. Komento nito. Hindi nga ba't obsessed ito sa babae? Dahil inaakala ni Lola na masyado akong naapektuhan ng paghiwalay namin ni Rose. She refers to her as my wife but Lola Tansy already knows the truth. O baka nakalimutan niya iyon. I don't know. And it really doesn't matter all that much to me anymore. Ang gusto ko lang ay maipatindi sa kanya na hindi ikaw si Rose. I second the motion. Wika niya. Hindi rin siya natutuwa na ipagkamali siya sa kung sino man. Kahawig ko ba siya? Hell no. Abat ang tinamaan ng... Nahimok na naman siya ng galit. Para kasi nakaka-insulto ang ginagawang pagtutol ni Ralph na tila ba aparito hulo ang layo ng agwat ng itsura nila ni Rose. Kung sa bagay, mali nga ba niya kung ganun nga. Pero kung tama naman iyon, kailangan pang ipagdiinan ito. Kung ganun, hindi ko maintindihan kung bakit na ipagpapalit kami ni Lola Tansy sa isipan niya. She's getting senile, so what do you expect? Anyway, nasagot ko na ba ang tanong mo? Pwede na ba tayong parehong magpahinga? Hindi pa siya kontento pero baka maihags na siya nito sa labas ng kwarto nito kung magpupumilit pa siyang umusisa. Okay, fine. For now. Umakma siyang aalis na. Oh wait, pigil nito sa kanya.
I guess it would be better if you move here in. Saad nito. Ano? Don't get excited. I'm willing to pay you more. Pero, hindi mo naman kailangang alagaan si Lola 24/7. Importante lang na nandito ka kasi nagliligalig siya kapag wala ka. Huwag ka mag-alala. Dadagdagan ko ang sweldo mo. Hindi ako humihingi ng dagdag. So, payag ka na? Hindi pa. Mag-iisip muna ako. Bukas na ako sasagot. Okay, fine. But you'll stay the night. O tatawagin ko si Choleng para dun sa kwartong katabi ng lola siya matulog. Huwag na. Dito na ako matutulog ngayong gabi. Doon na lang ako sa kwarto ni Lola Tansy. Good. And good night. Good night. Iniwan na niya ito. Nagtungo siya sa kwarto ni Lola Tansy. Pagdating niya roon ay nadatan niya itong payapang natutulog. May couch malapit sa kama nito. Humiga siya roon. Bukas na niya pag-iisipan ng tungkol sa gustong mangyari ni Ralph. Nandun na siya tumira sa halip na umuwi pa siya ng gabi. Sa isang banda ay practical yun. Ayon naman kay Ralph ay hindi 24 oras niyang babantayin si Lola Tansy. Pero hindi pa rin siya ganun kakomportable sa ideyang kasukob niya si Ralph sa iisang bubong. Bagong usong pag-iinarte ba yun? Tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. Kung makapag-isip kasi siya ay animoy nagpapakitang motibo sa kanyang lalaki. Kung sa bagay, ay oo nga, kinakikitaan nga niya ito ng motibong sakalin siya. Walang dahilan para mailang siya. Naisip lang naman niyan ang diferensya. Kung nababagabag siya sa ideyang makakasama niya ito, karapat-dapat lamang siguro na iuntog niya ang malakas ng ulo niya sa pinakamalapit na matigas na bagay. Baka sakaling maayos ang andar niyon. She heard Lola Tansy mumble in her sleep. Kailangan ka ng apo ko. Anito, hanggang sa panaginip ba ay si Rose pa rin ang kasama nito? She was touched by the old woman's concern for her grandson. Hindi siguro nalalayo ang pag-aalala nito sa kapakanan ng apo nito sa pagmamalasakit ni Lola Marina sa kanya. Lalo tuloy napalapit ang loob niya kay Lola Tansy. Humiga na siya sa couch. Hindi na siya nagtangkang mag-isip. Hinayaan na lamang niya na tangayin ng antok ang kanyang diwa. Oh, tinanghali kaya ito ng gising apo? Puna ni Lola Tansy kay Ralph. Nahuli kasi sa pagdulog sa hapag ang lalaki para sa agahan. I had a rough night, sagot ni Ralph. Bakit naman? Usisa ni Lola Tansy. Matino at malinaw ang pag-iisip nito kanina pang paggising nito. Ikinatuwa ay yun ni Bea. Lalo pat mula sa paggising nito ay hindi pa siya nito pinagkakamalang si Rose. Tinanong lamang siya nito kung bakit sa couch sa kwarto nito ito natulog. Nang magpaliwanag siya ay kumunot ang noon nito. Ginawa ko yun, sabi nito na parang hindi makapaniwala na nagdaang gabi ay nagliligalig ito sa paghahanap kay Rose. Mukhang lumalala na ang sakit ko, biro pa nito. Sana ay mapagpasensyahan mo ko. Naku Lola, trabaho ko to, kailangan ko kayong pagpasensyahan, sagot niya. Ngumiti ito. Mabait kang bata, sabi nito. Inayusan niya ito kapag kuwan ay dinala niya ito sa komedor. Kanina pa niya nalalanghap ang mabangong halimuyak ng kape at ng iba't ibang pagkain pang-agahan na inihanda ni Choleng, kaya alam niyang luto na ang almusal. Wala pa si Ralph pagdulog nila ni Lola Tansy sa mesa. Nangangalahati na sila ng pagkain nang dumating ito. Halatang puyat ito. Hindi pa ito nakapag-aahit. Bakit naman pangit ang tulog mo? Usisa ni Lola Tansy. Marami lang akong iniisip la, sagot ni Ralph. Huwag ka masyado mag-isip at makakatulog ka ng mabuti. Hala, kain na. Kapag nasa ganong estado ang pag-iisip nito, ay napakadali para sa kanya nakalimutan ang pagkakataong iginigit nito ang iba't ibang katauhan sa kanya. She seemed so normal. Dumulog na si Ralph sa hapagkainan. Itinihaya nito ang platong nakataob sa placemat. Iniabot niya rito ang serving dish na may lamang sliced wet bread. Naubos na ni Lola Tansy ang isa sa 2 peanut butter sandwich na ipinangako niya rito, kaya ay gagawa dapat niya ito ng isa pa. Ano ba yung ginagawa mo, Rose? Huwag mo akong atupagin. Kung atupagin mo yung asawa mo,
pagsita nito sa kanya. Sa isang iglap ay parang binalot na naman ng alapaap ang isip ni Lola Tansy. Nagkatinginan sila ni Ralph. Mukhang pareho nilang alam ang iniisip ng isa't isa. "Have you thought about it?" tanong nito. "I have," sagot niya kahit ang totoo ay hindi pa. "Pahayag na ako." "Thank you," sabi nito. "Hala, sige na Rose, asikasuhin mo ang asawa mo. Batang ito," wika ni Lola Tansy. Natitiyak niyang hahaba lamang ang usapan kung makikipagtalo pa siya rito, kaya sumunod na lamang siya sa ipinag-uutos nito. Inabot niya ang serving dish na may sinangag. Siya na naglagay ng kanin sa plato ni Ralph. Animo na tuklaw ng ahas ang itsura nito. Parang labis na namangha ito sa ginawa niya. Bagay na hindi niya maintindihan kung bakit. Anong kamangha-mangha sa paglalagay niya ng kanin sa plato nito? Hindi naman may kukumpara sa milagro ang siyensya na ginagawa niya. Isinunod niyang inilagay ang isang hiwa ng tapa at mukhang nahimasmasan na ito kahit papaano. Matipid ng ngiti na ang isinukli nito sa ginawa niya. Umayos na siya ng pagkakaupo. "Timplahan mo siya ng kape." "Ano ka bang bata ka? Wala ka bang alam sa paglalambing?" Umarangkada na naman ang paninita ni Lola Tansy. Ngali-ngali sumigaw siya. Ang hirap magpanggap na asawa ng lalaki, hindi niya kinatutuwaan, lalo na maglambing dito. Hindi lambing sa katawan. Hindi naman siya ipinanganak na walang kalambing-lambing. Subalit alang-alang sa ikapapayapa ng mundo, minabuti niyang sundin na lamang ang utos ni Lola Tansy. Hindi naman niya ikamamatay kung ipagtitimplan niya ng kape si Ralph. Pagkatapos niya lagyan ng creamer at asukal ang kapeng isinali niya galing sa percolator, ay iniabot niya iyon kay Ralph. Mukhang in the interest of world peace ang drama namang ito. Sumimsim ito mula sa tasa pagkatapos ito magpasalamat sa kanya. Kapag kuwanin natigilan nito, nanlaki ang mga mata. "Napaso ba to? Parang hindi naman ganun kainit ang kape." Sinulyapan niya ang lalagyan ng asukal at creamer. Doon din galing ay pinagdimplan niya ng kape niya, kaya natitiyak niyang hindi asin, vetchin o cumin ang naihalo niya roon. Kaya ano problema ng laking to? "This coffee tastes great," sabi nito. "Really great." Tila ba hindi nito kaakalain ng isang katulad niya ay makakayang gawin ang bagay na iyon. "Better than those ones I've tasted in those coffee shops." "Uy, over na yan ha. Baka kung inaano mo na ako niyan." Ngalingaling kantsawan niya ito, ngunit hindi niya alam kung paano ito magre-react. Baka kainin siya nito ng buhay, o hindi kaya ay baguhan ng apoy. "Sinabi ko naman sa'yo, masarap magtimpla ng kape ang si Bea," sabi ni Lola Tansy. Napatingin siya rito. Siya yata magkakaroon ng demensya dahil sa pagbabago-bagong takbo ng isip ni Lola Tansy. "Makikirate ka na lang sa sinasabi niya, sister," anang isang bahagi ng isip niya. "Salamat po," sabi na lamang niya. Naubos agad ni Ralph ang laman ng tasa nito. Pagkatapos niyon ay inabot nito sa kanya ang tasa ng kape. "More," sabi nito. Inirapan niya ito. "Murin mo mukha mo. Ibato ko kaya sa yung tasang yan, o kaya ibuhos ko sa yung laman ng percolator." Asus, nagdrama pa. Tuwang-tuwa naman. Napansin pala ng isang bahagi ng pagkatao niya ang kasiyahan niya sa papuri ni Ralph. "He likes your coffee fine. Kailangan bang i-celebrate iyon kagaya ng pagdating ng bagong milenyo?" Sa pagtatalong iyon na nagaganap sa kanyang isip ay nagka-ideya siya kung ano ang nararanasan ng isang taong may mild dementia. Masakit pala iyon sa ulo, kaya naman pala in and out sa realidad si Lola Tansy. Dapat siguro ay kapayapaang pandaigdig na munang isaalang-alang niya. Kaya sa halip na mag-react ay parang sa maamong kordero na kinuha niya mula kay Ralph ang tasa. Nagsalin uli siya roon ng kape at saka siya nagtimpla niyon. "Late na ako makakauwi mamaya, sabi ni Ralph pagkatapos itong higupin ang laman ng tasang inabot niya rito. "Trabaho na naman? You work too hard," komento ni Lola Tansy. "Kung sabagay, naiintindihan kita. Para iyon sa kinabakasan niyo nitong asawa mo. Matanong ko nga pala kayo, kailan niyo ba ako bibigyan ng apo sa tuhod?" Tumingin nito sa kanya.
Muntik na siyang masamid sa hinihigop niyang kape na tinimpla niya para sa kanyang sarili. Ano? May masama ba sa tanong ko? Gusto ko nang magkaapo sa tuhod. Ano ba? Nakapila na ako para lumulan sa eroplanong pinopiloto si Miss Mapandro. Nagkanda utal-utal na si Lola Tansy. Kung kukupad-kupad kayo, malamang na hindi na masisilayan na magiging apo ko sa tuhod. Inilapit uli niya ang rim ng tasa sa bibig niya. Hihigop na lamang siya ng kape kaysa sagutin niya ang tanong ni Lola Tansy. Hindi niya alam na isasagot doon. Ang isa pang bumabagabag sa natuturete na niyang mga selula sa utak ay kakaiba, kakatwa at higit sa lahat, nakakainis para sa kanya na kilig na hindi niya alam kung saan nanggagaling at kung bakit bigla siyang naisipang atakihin yon. Wala namang kakilig-kilig sa imaheng nabuo sa kanyang isip kung ano ang kinakailangan nilang gawin ni Ralph para mapagbigyan ng kahilingan ng lola nito. Hay, minamild dementia ka na nga, aniya sa sarili. Ano na? Hindi ka na sumagot dyan. Untag sa kanya ni Lola Tansy. Hindi pa pala ito tapos sa pangungulit. Sinundot pa siya nito sa tagiliran kasabay ng pagpukaw nito sa atensyon niya at napaigtad tuloy siya. Hindi ko po alam kay Ralph. Tuloy ay nagkanda utal-utal siya. Bakit? Si Ralph lamang ba ang dapat na magdesisyon? Ikaw ba? Ayaw mo bang magkaanak kayo? Kuwan ho kasi. Napakamot siya sa ulo na animoy 5 barangay na kuto ang namumuga doon. Hindi naman siguro sa walang ibubugang apo ko ano. Wala sa lahi namin na mahihina ang tuhod. Alam niyang namula ang kanyang mukha. May palagay siya na pati singit, kilikili at dulo ng buhok niya ay namumula. Ano bang pinagsasabi ni Lola Tansy? Ang mas mahalagang tanong, anong problema niya para maapektuhan siya sa mga pinagsasabi nito? Napapahiya si Bea, sabi ni Ralph. Bea? Sino si Bea? Lumingali nga si Lola Tansy. Tila hinahanap nito ang taong tinutukoy ng apo nito. Never mind, wika ni Ralph. I better go. Tumayo na ito. Bumaling sa kanya si Lola Tansy. Halikan mo man lang ang asawa mo, bata ka. Utos nito sa kanya. Itinulak pa siya nito na para bang nahuhulaan nito na balak niyang hintaying makarating sa kubaw si Ralph bago niya simulang habulin nito. Huminto si Ralph sa harap niya. Nagtama ang kanilang mga mata. Bahagyang ikiniling nito ang ulo. Nahulaan niya ang gusto mangyari nito. Alam niyang iyon ang magpapadali sa mga pangyayari kaya nagpaunlak na siya. Tumayo siya at saka niya kinintala ng pagkabanayad na halik. Ang pisngi ni Ralph. Hindi nga yata sumayad ang mga labi niya sa balat nito. So what? Napepeke nga suntok at sampal. Ang halik pa kaya? Ihatid mo sa labas ang asawa mo at doon mo halikan ng maayos. Batang ito, kaya naman pala hindi kayo magkaanak. Pumalatak ito. Let's go. Hinawakan siya ni Ralph sa braso at halos pakaladkad siyang dinala sa sala. Nang matiyak nito na hindi na sila abot sa paningin ng lola nito, ay saka siya nito pinakawalan. Sige na, anito at tumalikod na ito. Naiwan siya sa nakatunga nga rito. Hoy, aling may mild dementia na rin yata. Anong hinihintay mo riyan? Ang balikan kanya't halikan? Maghihintay ka hanggang sa susunod na siglo. Kinalma niya ang kanyang sarili bago niya binalikan si Lola Tansy. The job was proving to be harder than she had anticipated. Kakayanin ba niya iyon? Kapag may knowledge, may power. Ayon iyon sa namamayapang si Ernie Baron. Parang gusto ni Bea na maging alagad ng sumasakabilang buhay na namamahayag. Totoo naman kasi ang sinasabi nito, isang uri ng kapangyarihan ng pagkakaroon ng kaalaman. Kaya nga balak niyang alamin ng lahat ng tungkol kay Rose. Gusto niyang malaman kung bakit na ipagmamalaki siya ni Lola Tansy sa babaeng iyon. Mahirap kausapin si Ralph tungkol doon. Pwes, may iba pa siyang pwedeng pagkuhaan ng impormasyon. Anong ginagawa ni Choling? Wala pa yata siyang nakikilalang kasambahay na hindi niya magagawang himukin na magsiwalat ng nalalaman nito tungkol sa buhay-buhay ng mga taong pinaglilingkuran nito. Itatanggi man kasi ng marami, masarap naman talagang pag-usapan ang buhay ng may buhay. Naku ate,
Si Rose, girlfriend ni Kuya Ralph, pero matagal na silang wala. Parang ibong adar na ako makakanta si Choleng. Napakatamis ng tinig nito. Mabuti na lamang at hindi yun nakakaantok at mukhang hindi naman siya magiging bato kapag naiputan siya nito sakali mang makatulog siya. Tumera yun dito ate. Ilang buwan din yata. Wala pa kasi ako noon. Kinikwento lang nung nauna sa akin dito si Manang Lokring. Nagleben sila ni Kuya? Hindi na niya kailangan magtanong kay Choleng. Katulad na nabuksang gripo, tuloy-tuloy ang daloy na impormasyon mula rito. Ang hindi nito masyado maikwento sa kanya ay ang tungkol sa naging ugnayan ni na Lola Tansy at Rose. Gusto niyang malaman iyon para magka-ideya siya kung bakit parang na-obsess dito si Lola Tansy. Obsess ang salitang ginamit niya dahil natitiyak niyang ganun ito kay Rose. Pero walang alam si Choleng tungkol doon. That means she would have to find out the hard way. Si Ralph mismo dapat niyang tanungin. Sana lang makipag-cooperate ito sa kanya at hindi nito isipin na gusto lamang siyang sumagap ng chismis. It was a peaceful day. Natuklasan ni Bea na hindi talaga mahirap alagaan si Lola Tansy. Makulit ito pero hindi sobra. Hindi rin ito pala utos. Hindi rin ito kagaya ng ibang matatanda na alam nang hindi kayang tumayo at maglakad ay nagpupumilit pa rin gawin ang mga bagay na iyon. Ang kailangan lamang niyang gawin sa akayan ay ang pakikipagtaguan ng pag-iisip nito sa totoong mundo. Ang masaklap lang, mukhang tumanim na sa isip nito na siya nga si Rose. Kaya sa mga pagkakataong nagli-leave o absent sa realidad ang isip nito, ay ipinagpipilitan nito ang katauhan ng babae sa kanya. Rose, halika. Ang pagtawag na iyon sa kanya ni Lola Tansy ang pumukaw sa kanya mula sa pagmumuni-muni. Mukhang nakasanayan niya niyang tawagin siya nitong Rose dahil lumilingon agad siya kapag tinatawag siya nito sa ganoong pangalan. Kanina, habang nagpapahangin ito sa paso, ay nakatulog ito dahil doon ay nagkaroon siya ng pagkakataong magmuni-muni. Gising na ito at base sa maigsing karanasan niya sa pag-aalaga rito, kapag ganoong bagong gising ito ay matindi ang panlalabo ng isip nito. Hindi siya nagkamali. Hayun nga, at Rose na naman ang tawag nito sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.